Magandang umaga po muli. Salamat po sa matagumpay nating Love Summit noong nakaraang Friday. Salamat po sa lahat ng dumalo. At patuloy po natin pinapanalangin itong ating Love Project 2012. Pakipwesto nga po dito. Nakaharap muli sa kanila. At salamat po ng tumulong, nanalangin, sumuporta sa ating Love Summit and Banquet last Friday. Salamat po. Salamat sa lahat. Sa mga kabataan natin, sa kanilang performance, sa kanilang mga pagpapagod sa mga practices. Salamat po. Lahat ng handa ng makinig, tumingin po sa akin. At sabihin, Amen. Amen! Sa ating po pangalawang lesson patungkol sa pag-ibig ay nais ko pong pamagatan ang mensaheng ito, A Life with Love. Buhay na may pag-ibig. And a life with love can also mean a life with giving. Yung buhay na nagbibigay at patuloy na nagbibigay. Sapagkat yan daw kung buhay na walang pagbibigay ay kamatayan at walang kaptungan. Life without giving is death and nonsense. And giving creates, brings, produces, and even maintains life. And when you stop giving, you start dying. Kaya yung patuloy na pagbibigay, nakakapag-create, nakakapagbigay, nakakapag-produce, at nakakapag-maintain ng buhay. Receiving without giving brings death. At pwede po itong i-apply sa lahat ng area ng buhay. Kaya yung taong kuha lang ng kuha, receive lang ng receive, at hindi na nagbibigay, namamatay. Inhale ng inhale at hindi na nag-exhale, namamatay. Sapagkat yan ang buhay. Tatanggap ka, magbibigay ka. Kakain ka, paalisin mo yung kinain mo. Kung hindi, magkakaproblema ang iyong tiyan. Sa ating mga kabundukan, pag pinutol mo yung puno at hindi ka naglagay ng panibagong puno, mauubos ang ating mga forest at tayo rin ang namumroblema. Kaya napakahalaga ng aralin ito. Ang pag-ibig daw po at ang pagbibigay, lagi ho yung magkasama. Love and giving go hand in hand. A life with love. Aming Diyos, Ama namin sa langit, salamat sapagkat patuloy ang inyong mga anak. At kami lahat ay sumasamba at nagpupuri sa inyo. Salamat sapagkat inuna kayo ng iyong mga anak. Ang araw na ito ay araw ninyo. Araw ng pagsamba. At alam namin ang inyong kaluguran ay nasa aming lahat. Nalulugod kayo, natutuwa kayo, maligaya kayo sa bawat anak ninyo. Nailuguran kayo, sinasamba kayo at pinupuri kayo. Sa aming pagsambang ito, Panginoon, patuloy nais namin kayo maitaas, maitahal, hindi lang po sa aming kalagitnaan, higit sa lahat sa aming mga puso. At ang bawat aralin na ituturo nyo sa amin, ay gagamitin ninyo yan upang kami lalo maging malapit sa inyo, matagumpay sa aming paglilingkod sa inyo, at sa aming buhay bilang mga anak ninyo, ay patuloy na makikita yung kaliwanagan at kalinisan, sapagkat kay Diyos ng kaliwanagan at kalinisan. At patuloy, Panginoon, magtagumpay kayo sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang pag-aaral na ito, minsan pa aming Ama. Kayo po ang aming maging tagapagturo, kayo po ang maging tagapagsalita. Bihagin niyo po ang kumpletong pakinig at kumpletong atensyon ng inyong mga anak ngayong umaga. At anumang mga gambala o kaguluhan sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sa kanilang atensyon, anumang tinig na nasasagabal at marahil ay sasabay sa pakikinig nila sa inyong salita. Hinihingi namin ang inyong pag-alis at pag-gahi sa lahat ng ito. At tanging kayo lang po ang magtagumpay. At salamat, Panginoon. Salamat muli sa kaliwanagan.
na ibibigay niyo sa amin. At salamat sa pagdinig sa panalangin ito. Hinihingi namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Kahit po ang banal na kasulatan ay i-define ang Diyos as love. 1 John 4:8. God is love. What is love? God. What is God? Love. Everyone say, God is love. God is love. Lagyan niyo ng konting one. May feeling. Ready, go. God is love. God is love. Hindi mo natin mababasa na God is hope, God is faith, but God is love. Generosity is the most taught lesson in the whole Bible. Sapagkat ang sentro ho ng Bible ay Diyos. Ang sentro ho ng buong banal na kasulatan ay Diyos. Kaya ho, yung tema ng pag-ibig, yung pagbibigay at patuloy na pagbibigay, yun din po yung sentro ng Bible. Yung pong salitang faith at lahat ng salitang related dito sa salitang faith, ginamit ho yan ng 246 times sa buong Bible. Yung pong salitang hope, which is another important word sa ating Christian life, ginamit mo yan sa buong Bible ng 185 times. Yung pong salitang love, which is obviously napakahalagang salita para sa ating lahat na kumikilala sa Panginoon, ginamit mo yan sa buong Bible ng 733 times. Subalit yung salitang give or giving ay ginamit po sa buong Bible ng 2,285 times sa buong Bible. Ang banal na kasulatan po ay nagturo, bumanggit, at binanggit ang salitang pagbibigay ng napakaraming beses. Bakit po? Sapagkat yung pong pagbibigay ay expression ng faith, ng hope, at saka ng love. Ito po si Dr. Carl Menninger. Siya po ay well-known and distinguished psychiatrist na nagtayo ng world-renowned Menninger Clinic. Sabi nila, siya daw po ang naka-impleto sa kanyang sinunod yung sakit sa ulo. Yung lumalaki ulo. Ano tawag yan? Meningitis. Si Dr. Carl Menninger. Sabi nila. Ito sinabi niya, giving is an important criteria of mental health. Generous people are rarely mentally ill. Yun daw kung mga mapagbigay, yun daw kung mga umiibig na tao at nagbibigay at mapagbigay, eh hindi mo raw nagkakaproblema sa isip. Kaya kung susundin natin yung sinabi niya, yung mga ayaw magbigay, may problema sa isip. So ngayon kung umaga mga kapatid kong minamahal, I want to quickly give you some benefits of generosity. Yung pong pag-ibig at saka yung pagbibigay, lagi mong magkasama yan. Kaya ano-ano po ang mga benepisyo kapag tayo generous, kapag hindi tayo selfish. Ano po ang pakinabang niyan sa ating puso? At ano po ang pakinabang niyan sa ating buhay? Why does God want me to live life with love? Or why does God want me to have a lifestyle of giving? Number one, giving makes me more like God. Giving makes me more like God. Sinabi na ng banal na kasulatan, tinuro na ng Bible na ang Diyos ko ay considered great lover and giver. God is the great giver. At talaga namang nagbibigay siya. At napakalino ng turo sa Bible sa Santiago 1:5. Ang sabi, humingi ka sa Diyos. Humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. At hindi nanunumbat at ito ibibigay sa Kanya. Alam mo ninyo kung ang Diyos ay susundin ng mga tao at kumikilala sa Diyos, napakahalagang aralin ito. Kung ikaw ay nangangailangan, kailangan mo ng kaligayahan, saya, tuwa, kung kailangan mo ng lakas,
kung kailangan mo ng kapayapaan, kung kailangan mo ng mga kasapatan sa inyong pangangailangan araw-araw, sa pangangailangan mo sa negosyo, sa pangangailangan mo sa anumang transaksyon, napakahalagang aralin. Ang utos, humingi sa Diyos. Humingi sa Diyos. Yan ang una dapat sa Diyos kayo hihingi. Hindi kay kumare, kay kumpare, kay kaibigan, kay kapatid, kay ganon. Sa Diyos. Kaya dito daw po unang hihingi? Sa Diyos. At ang Diyos naman daw ay nagbibigay sa lahat. At walang sumbat. Hindi nanunumbat. Napakahalagang aralin. Sapagat alam naman natin ang tao, pag hindi ka na tumupad sa usapan ninyo, hindi ka man niya sumbatan sa harapan, pwede yan sa talikuran. Ang sinasabi natin, bakit ho kailangan lifestyle natin ang maging generous? Kasi ang pagbibigay ay nagiging paraan para tayo nagiging kamukha ng Diyos. Mateo 7:7, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Napakalinaw na turo. Ask, and it shall be given unto you. Kung hindi nyo pa naranasan yan, gusto ng Diyos, maranasan mo. Na meron kang pangangailangan na para bagang kumpara sa iyong mga tinatanggap, hindi match. Yung tinatanggap mo ay ganito lang, ang dapat mong pangangailangan na masapatan ay mas malaki kaysa sa tinatanggap mo. At pagkatapos humihingi ka sa Diyos, ang sabi ng Diyos, humingi ka, bibigyan ka. At ang mga kasulatan ay dineklara na at alam natin, ang Diyos ay nagbigay. God so loved the world that He gave His only begotten Son. So if you want to be, or if you want to learn to be a great lover, you've got to learn to be a great giver because love and giving go together. At kung tunay kang umiibig, mga kapatid kong mahal, at kung tunay po ang ating pag-ibig, ang isa sa natural na lalabas sa iyo ay magbigay. Because you can give without loving, but you cannot love without giving. Say this with me, church. Go! You can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede mo nga ibigay, kahit buhay mo, kahit sakripisyo, lahat mo, kuha ng pag-ibig, sabi naman ni Pablo, sayang lang. Sayang lang. No value, no count. Kung magbibigay ka, wala pag-ibig, pwede yun. Pero sinasabi niya, pag umibig ka na tunay, hindi pwede hindi ka magbigay. So napakahalagang maunawaan. At madalas naman, kung ano man ang gusto ng Diyos na ibigay natin, alam nyo, sabi ng Diyos lang yan, yung binibigay niyo sa akin, actually, binigay ko na muna sa inyo. Kaya kayo merong opportunity na makapagbigay. Kung ipaparaphrase ko sa sarili kong translation, yung unang Chronicle, 29:4, pwedeng sabihin lang natin, everything we have has come from you, Lord, and we can only give you what is yours already. Yun lang po ang pwedeng maunawaan at gusto rin paunawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo merong ibinibigay sa Diyos at giver tayo, meron tayong generous tayo sa time, sa resources natin, sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kung ibinibigay daw natin yan at nagiging giver tayo at ang bottom line niya na i-love natin si Lord at tayo nagiging generous, lalo tayo nagiging kamukha ng Diyos. At wala tayong pwedeng isumbat sa Diyos. Panginoon, ang dami ko na pong nabibigay sa inyo. Ang dami ko na pong panahon binibigay sa inyo. Ang laki na po ng porsyento ng income ko na binibigay ko sa inyo. Hindi po pwede sabihin sa Diyos siya. Sapagkat malino na sinabi ng Bible, yung ating mga binibigay, actually talaga naman sabi, we can only give God what is His already. Huwag niyo nakalimutan niya. So every time I am generous, I grow more godly. So ano po yung unang benefit? Dapat tayo, kung bakit dapat tayo magkaroon ng lifestyle of giving? Giving makes me more like God. What else? Giving draws me closer to God. Giving draws me closer to God. Actually, meron po isang utos sa Mateo 6:21 at paglilinaw ng Diyos at pagtuturo, napakalinaw naman ang sabi, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman turoon ang iyong puso. Kung saan daw nandun yung kayamanan nyo, kung saan daw kayo, parang kung saan kayo umubuhan ng inyong needs, kung saan nanggagaling yung kabuhayan, yung resources ninyo, nandun ang puso nyo.
Kaya kung saan naroon ang pera ninyo, kung ito'y nasa investment ninyo, kung saan man ang investment ninyo, may investment kayo sa ganito, sa ganoon, sa ganito, sa network na ganito, and blah, blah, blah. Nandun ang puso nyo. I mean, yung puso, yung damdamin, yung kaisipan, nandun. Kung ang inyong resources ay nasa bahay ninyo, hindi kayo gano'ng naglalalayo sa bahay ninyo. Kung nasa career, nasa hobby nyo, anything else, nandun ang puso nyo, sabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible is, yung pera, parang magnet. Money is like a magnet. Kung saan mo yung inilalagay, sumusunod, nahihila ang puso. Kaya kung ibinibigay ko ang aking resources sa Diyos, parang magnet yan. Lumalapit din ang puso mo. Kung ang resources ko nasa Diyos, lumalapit at nahihila ang puso ko. But take note, church, God does not necessarily need your money and my money. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos yan. Yung kailangan ng Diyos ay yung nire-represent ng pera natin. Church, are you with me? Parang wala kayo dito sa akin. Are you with me? God does not need our money. What He wants is what it represents. Ano nila-represent ng pera natin? May kausap po ba ako dito? Ano nila-represent ng puso natin? Anong pera natin? Puso. So it represents your heart. Kaya sabi ng Bible, wherever your treasure is, that is where your heart is going to be. That means, mga kapatid, every time I give, it draws me closer to God. Kung maunawaan natin ang aralin niya, sa bawat hindi naman natin pagbibigay, lumalayo ang puso natin. And I just want you to know, mga kapatid, giving is spiritual aerobics. It's good for the heart. It enlarges our hearts. It makes our heart stronger. At natutuwa ang Diyos yan. Nakakatuwang isipin at makita kapag ang ating mga anak ay generous. Kung minsan, meron naman mga magulang hindi natutuwa na mapagbigay ang anak. Pero most likely, kapag ka-giver ang ating mga anak, nakakatuwa. Naalala ko nung sinign up ko si Jacob at si Jairo, sabi nila, Dad, ba't tigisa lang? Di ba pwedeng dalawa? Humihirit pa. At nung nakita ni Baby Asia, sabi niya, Dad, hindi ako bayag niya. Isa lang ako dadalawain kaya. Di ba nakakatuwa na ang ating mga anak ay generous? Eh lalo na ang Diyos kapag nakikita niya na tayo mapagbigay. God is greatly pleased because giving pleases God. Sapagkat alam din ng Diyos na itinuro niya sa kanyang banal na kasulatan na ang pagbibigay is considered an act of worship. Pagsambayan, it brings pleasure to God. Every time na nagbibigay tayo, nagiging kamukha niya tayo, at ito pong pangalawang benepisyo sinasabi natin, na ang ating puso'y nalalapit sa Diyos. Giving draws me closer to God. So, nakailan na tayo? Dalawa. Number one, giving makes me more like God. Gusto ko magsalita kayo para hindi kayo antukin. Sa dami natin yan, dapat na-influensyahin yung katabi nyo dyan na inaantok ay nagigising. Number one, giving. Hindi pa rin lahat eh. Ilan-ilan pa rin eh. Sige nga, subukan niya natin. Alam, tulungan niyo ako mag-praise. Tulungan niyo ako mag-praise. Yung bang buhay kayo, nakikinig kayo, hindi yung nakatingin kayo sa akin, para namang ang lamnam ng mata nyo, yung bang tuloy parang sabi ng kanta, huwag mo akong tingnan na para bang luluha. Okay. So, subukan natin yan. Number one, this side, giving. And this side, giving. Okay. Number three, ano hong pangatlong benefit ng pagiging generous? Giving strengthens my faith. Giving strengthens
my faith. Pinalalakas niyang pananampalataya ko. Actually, ang Bible sa 2 Corinto 9:13, ang sinasabi lang doon, your giving and my giving proves the reality of our faith. Giving, the Bible says, proves how much faith we really have. Parang sinasabi natin, the more we give, the more we become generous, lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Alam niyo sa Bible, meron lang isa-isang direct challenge ang Diyos sa mga tao. Isa lang ito, na hinamo niya ang tao. Yung talagang sinabi niya, I am challenging you. Hinahamon ko kayo. Iisa lang yan sa Malakay 3:10. Isa lang yung hamon ng ginawa ng Diyos na yan. Yung sinabi ng Diyos, prove me, test me. Ano yung hamon na yan? Give the portion that belongs to me. O give the portion that is mine. Yung bring the portion that is mine, sabi ng Diyos. Prove me. Ito lang mo ang isa-isang talata sa Bible na ang Diyos ay nanhahamon. Hinahamon niya ang kanyang mga anak. Ibigay mo yan. Balik mo sa akin yan. Kung hindi, ito yung mga kasunod na mangyayari sa iyo. Nandito lahat ng mga blessing. So it is the only way in the Bible where God puts out ito pong uri ng challenge na ito. Para bang sinasabi ng Diyos na mapapatunayan mo, ako'y totoo, ako'y nag-e-exist, ako'y totoo sa promise ko, tanggapin mo itong challenge na ito. At kapag tinanggap natin ito, actually, ang pakinabang sa atin, napalalakas ang ating pananampalataya. At alam po natin, kapag kayong lakas ay nandyan, kasunod yung joy. Hindi pwedeng strong ka pagkatapos sad and lonely ka. Kapag kayo ay nangyari, kahit kay strong at dumating yung sadness and loneliness, automatic, pag sa shutdown ng strength mo, manghihina ka. Huwag nyo kakalimutan yan. But wherever there is happiness, laging kasunod, lumalakas ka. Kaya wherever there is giving, wherever na nagiging generous ang anak ng Diyos, lumalabas yung saya, at lalo higit, nagiging generous ka, na merong masayang puso. Ang sabi ng Bible, 2 Corinto 9:7, God loveth a cheerful giver. Yung pong, alam na natin mahal tayo ng Diyos. God loves us all the time. Pero sinasabi ng Diyos, minamahal niya tayo ng higit. God loves us more when we give. And God loves us much when we give cheerfully. Napakahalagang aralin na hindi dapat malalagpasan, hindi dapat lalagpasan o aalisin ng mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, iniibig ko ang mga nagbibigay, ang mga generous, at generous sila na masaya. Amen. Napakahalagang aralin. But listen, church, when I give, it is not an obligation. It is an opportunity. Napakagandang maunawaan. And it is an opportunity to stretch my faith. At alam po ninyo talaga naman, napakalinaw din magturo nitong si Pablo. At kitang-kita natin na kapag tayo nagbibigay, talagang lumalakas ang ating pananampalataya. Yung ba para bagang, hindi ko yata kayang gawin ito. Pero dahil generous ka, lumalakas ka, ano pa totoo ni Apostol na si Pablo? Sa 2 Corinto 5:14. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. May mga panahon parang ayaw niya lang gawin, nangihinan na siya, pero nandun yung pag-ibig ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit natapos, nagawa niya yung lahat ng dapat niyang gawin para sa amin. So that's number 3 benefit ng pagiging generous. Number 1, giving makes me more like God. Number 2, giving makes me closer to God. Number 3, giving strengthens my faith. Number 4, giving is an investment for eternity. Don't get me wrong, and please get this. Number 4, very important. Giving is an investment for eternity.
Sinasabi po na hindi pwedeng dalhin ang kayamanan mo kasabay mo. Pero pwede mo siyang ipauna. Ha? You cannot take money with you, but you can send it ahead. Pwede mong ipauna yung kayamanan mo sa langit, pero sasabihin mo, pag namatay ako, dadalhin ko na lang. No. And the way you send your resources or your money on ahead ay yung mag-invest ka sa magitan ng pagbibigay. Pag namatay ka, lahat ng bagay na nandito, hindi mo kayang dalhin. Maiiwan lahat. Kaya, ang opportunity, ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga anak niya. Sabi niya, pwede kang mag-invest ngayon na. Totoo ba yun? Sa Mateo 6:20 ang utos, mga tipon kayo ng kayamanan saan? Sa langit. So habang buhay, habang malakas, habang kumikilos, nakakapagtrabaho, mag-invest ka na sa langit. And giving and becoming generous is an investment for eternity. Huwag nyo kakalimutan niya. Kaya anumang gagawin nyo para sa Panginoon, ibibigay niyo para sa gawain ng Panginoon, itutulong natin para ang gawain ng Panginoon, makapag-contribute sa gawain ng Panginoon, actually, nag-i-invest ka na ngayon sa langit. Kaya balik na rin nyo lang yan. Pag hindi nyo ginagawa yan, at ang idea nyo sa kana, baka isasabay ko na lang yan, pag namatay ako, wala kang maiimpok at may invest sa langit. But the big question is, paano ba talaga mag-invest sa eternity? Napakalino magturo nitong si Apostol si Pablo sa Efeso 6:8. Ang sabi niya, yamang na pag-aalaman, o it's a fact, sabi niya, na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, kasama ako, kasama kayo, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. So, kailan ka dapat gagawa? Mag-i-invest para sa Diyos? Ngayon. At ang pangako, gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. At wala pong ibang malaking investment na pwede natin magawa kung hindi yung investment na gagawin natin para sa kanihan ng Diyos. Ito po'y protected, ito po'y proven, and it pays great dividends. At wala ho itong risk. There is no greater investment. And giving is an investment for eternity. Kaya napakahalagang maunuan. Napakagandang benefit pagka tayo nagiging generous. So, nakaapat tayo. Number 1, giving makes me more like God. Number 2, giving draws me closer to God. Number 3, giving strengthens my faith. Number 4, giving is an investment for eternity. Giving, number 5, blesses me in return. Ang talagang nakikinabang, yung nagbibigay. Binanggit na po yan ng ulit-ulit sa banal na kasulatan. Sa lumang tipan, sa bagong tipan, maraming beses yan. At isang tuwang-tuwa at gustong-gusto ko, paborito kong story patungkol dito sa pagbibigay, ang nagiging benepisyo niyan, ikaw na nagbigay, yung kung nangyari dun sa panahon ni Prophet Elijah, at nagkaroon ng malaking kagutom, at ang unang pinoprotektahan ng Diyos ay yung lingkod niya. Ayaw talaga ng Diyos, yung mga propeta niya, yung mga lingkod niya, yung mga mangangaral niya, nagugutom at nagiging mukhang kawawa. Kaya sabi, huwag ka mag-worry, ang bahala sa'yo. May kagutom niya, punta ka doon sa isang bayan na yun, nandun yung babaeng balo. At makikita mo siya doon, at puntahan mo siya, at bahala siya sa'yo. Kaya napakasarap unawain na where God guides, He provides. Yan po naging prinsipyo ko sa buhay ko. Matagal ng panahon yan. Ako'y nag-iisa pa lang namang gagawa. Wala po akong pamilya, wala akong asawa. Yan ang nilagay ko sa puso. Where God guides, He provides. Where He leads me, I will follow. What He feeds me, I will swallow. Ganun lang, napakabait ng Diyos. Sabi, Elijah, punta ka doon. Pagkatapos, alam niyo naman, kinausap na niya yung babae at nakipagkwentuhan siya. Sabi niya ang babae, wala naman talaga akong pwedeng ibigay sa iyo. Actually, konti na lang itong aking harina, konti na lang itong aking oil, tapos 2 piraso na nga lang itong stick na gagamitin ko, tapos magluluto ako. Huling hapon na namin itong mag-ina, pagkatapos namin kainin ito, tapos na, mamamatay na rin kami sa gutom.
Pero sabi ni Elijah, unahin mo muna, bigyan mo ako. Magluto ka, bigyan mo ako. Unang hari, 17, 13, sabi ni Elijah said, fear not. Go and do as thou hast said. Sige, magluto ka. Unahin mo, sabi niya, but make me thereof a little cake first. Pagkaluto, bigay mo muna sa akin. Unahin mo ako. Pagluto na, huwag mo kong tawagin, huwag mo sabihin, luto na, punta na dito, dalhin mo sa akin. Hindi mo masyadong demanding itong sa Elijah. Lutuin mo yan, pagluto na, dalhin mo sa akin. Pagkatapos niyan, and after, make for you and for your son. Gusto ko itong story dito sapagkat maraming sinasabing aralin dito. Number one, sinasabi ng aralin, the best time to give is when I am totally broke. Ano ibibigay ko? Wala ako. Yun po yung best time na talagang masasabi mo, Panginoon, mahal ko kayo. Yung wala ako, bibigay ko. Kahirap naman yan, Pastor. Yun yun. Dahil kailangan mo ang tulong ng Diyos, kailangan mo na makaalis sa malaking pangangailangan ito, magbibigay ako. Pangalawang lesson na sinasabi dito, kaya gusto ko ito, hindi natin kayang i-outgive ang Diyos. Huwag niya sasabihin, lugi naman ako dito. Lugi ako, Diyos, pag binigay ko ito. Hindi ko. At ang pangatlong lesson, kung unahin natin ang Diyos, bahala siya sa lahat ng pangangailangan natin. Yun yung pangatlo. Ang pang-apat, kung ano yung tinanim natin, aanihin natin ang mas marami kaysa sa tinanim natin. God will take care of my needs. God blesses those who bless Him. Kaya napakalino din magturo nitong si Solomon. Sabi niya sa 22:9 na kawikaan, ang may magandang loob na mata. Kapag daw yung lamang loob ng mata nyo, maganda. Pagpapalain kayo. Gumaganda lang naman ang mata kapag ang naghahanap yan kung anong maitutulong niya o anong magagawa niya. Pero ang hinahanap niya, sino maututan ko, sino mahuhuhihingan ko, sino mautamong ko. Hindi maganda yung lamang loob na mata nyo. Mali na magturo ang Bible, ano? Ang may magandang loob na mata. Ang mata, may naman loob. Ang magandang loob na mata ay pagpapalain. Bakit? Sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. So the very idea is being generous. Kayo, anong hinahanap ninyo? Bibigyan o magbibigay sa inyo? Kung minsan umaga pa lang, sino kaya ang tama ko ngayong araw na ito? Hindi pa tumigilan ang isang mong mata. Ang hinahanap mo na yung stop mo yung kasi. Yung hindi man lang pagka alis nyo sa higaan ninyo, nakapikit pa kayo, sino kaya tutulungan mo? Si Pastor. Okay? Sino ka si Pastor? Ang ganda niya. Ang iniisip mo, sino yung bibigyan mo? Ang gandang lamang loob ng mata mo, sabi ng Panginoon. General na sinasabi, generous people will be blessed. Paano ba talaga ako i-bless ni Lord? Kapag inuuna ko siya at unahin ko siya, ano ba? Paano malalaman binibless kayo? Yung ini-increasean kayo ni Lord. Blessing niyo. Ini-increase yung income nyo, nakupromote kayo. Bigla na lang may dumadating na blessing nyo na, ganun ba? Salamat. Yung mga unexpected blessing, yun yung paraan. Or by decreasing your expenses. Sa mga kaparaan na hindi mo ma-figure out, dati ang aking Meralco ay 3,000. Ba't yun naging 1,500? Dati ang nawasan ko ay 1,000. 200 na lang ngayon. Dati yung aking credit card na para ay 10,000. 2,000 na lang. Yung blessing yun, yung ine-excuse ka ng Diyos o ine-accept ka ng Diyos sa mga expenses, blessing yun. At ano ba? Pinoprotektahan ka niya. Ang sarap na yun. Protektado ka. Kasama niya yung mga physical protection. Siyempre, kapag hindi ka naman nagkasakit, hindi ka pupunta ng Mercury, hindi ka bibili ng kung ano-ano. Blessing yun. So marami mga kaparaanan kung paano niya tayo binibless. As sinasabi lang natin, tigilang makipag-bargain sa Diyos. Laging gamitin ang faith. Ano po yung nakikipag-bargain kay Lord? Yung nakikipag-bargain kay Lord, hindi niya binibless siya. Pero yung namumuhay sa pananampalataya, yun yung binibless niya. Ano raw pagkakaiba? Yung faith ko, sinasabi, okay, magbibigay ako sa Diyos in advance, merong sakripisyo sa puso ko, uunahin ko siya. Meron naman talaga, ina-advance nila yung giving nila kay Lord. Napakaganda nun, kasi may faith. Yun namang pakikipag-bargain kay Lord, sinasabi niya, Panginoon,
Pag itong promotion na hinihintay ko, binigay sa akin, i-increase ang sweldo. Panginoon, bibigay ako. Meron akong real estate business o buy and sell business or ano yung ready na? Ready to wear business. Pag ito mga deal ko dito, Panginoon, pagka ito yung nag-click talaga, Panginoon bibigay. Yung pakikipag-bargain yung kay Lord. Pero yung faith sinasabi niya, God, I'm going to give even. Yung even yung bibigay niya. Pero dalawang even dapat. I'm going to give even though I don't have it. That's faith. That's faith. Panginoon, wala talaga ako dito, pambigay. Pero magsasaya ako, magbibigay ako. That's faith. That's faith. Panginoon, kapag yung aming mga anak dito, hindi niyo pinilis, ako magbibigay niya sa kanila. Pero may idea ako magbigay. At hindi lang yan. Ang sarap talaga ng pakiramdam na kapag ka ina-apply mo yung faith sa giving mo. Panginoon, gusto kong i-involve yung panahon ko, yung oras ko, kahit marami akong ginagawa. Panginoon, sa isang buwan, ganito gagawin ko para sa'yo. Hindi naman lahat ng ibibigay mo, yung monetary value. Kailangan meron kang panahon, may resources, o meron kang mga, mga skills and abilities. Ikukumit mo kay Lord, Panginoon, kailangan ng ganito kailangan ng gawain nyo ang singer, kailangan ng gawain nyo ang teacher, kailangan ng gawain ninyo ang outreach teacher. Panginoon, ibibigay ko yung panahon ko. Kahit parang hectic ang schedule nyo. That's faith. Sabi ng Lord, i-bless nyo yan. Kaya napakaganda ng promise na isinulat sa Deuteronomy 15:10. Gusto ko pamulay-pulay ng salitang ito. Huwag nyo lang basahin. Intindihin natin. Handa, basa. Siya nga'y bibigyan mo. At ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito, ay papagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Napakaganda ng pagpapala. Sabi niyo, huwag kang malungkot kung magbibigay ka sapagkat papagpalain ka ni Lord. Kasi sabi ng Panginoon, unahin mo ako, bahala ako sa lahat-lahat mo. So yun yung number 5 benefit ng pagiging generous. Actually, yung generous people, yan ang taong maibigin una sa Diyos. Huwag niyo kakalimutan, hindi pwedeng i-divorce yung love at giving. Magkasama yan. So, benefit number 1, giving makes me more. Samahan niyo ko. Ready? Number 1, giving. Number 2, giving. Number 3, giving. Number 4, giving. Number 5, giving. Number 6, giving makes me happy. Sino sasaya? Ikaw. It feels good to give. Kaya ng mga giver, alam na alam niya yan. Sabi ng isa, dalawa namang klase ang tao sa mundo, isang giver kaya isang taker. Madalas, yung takers, unhappy people. Yung givers, sila yung happy people. Anong turo ni Lucas sa Acts 20:35? It is more blessed to give than to receive. Alam niyo, ibig sabihin ng verse na yan, there is more happiness in giving than in receiving. Checkin yung puso niya. Kung kulang sa kasayahan, sa palagay niyo, anong kulang? May kausap po ba dito? Kung kulang kayo sa saya, anong kulang sa inyo? Ang bigay. Kasi there is more happiness in giving than receiving. At ang maganda nito, mga kapatid, hindi mo kailangan mag-invento, mag-create ng happiness kapag ka-giver ka. Ikaw ang magdidikta. Ikaw ang magseset ng tone ng happiness mo pag giver ka. Sapagkat there is more happiness in giving than receiving. Kung nakadepende ka, yung happiness mo nakadepende dun sa pagtanggap mo, paano ko walang magbigay sa'yo? Hindi ka happy. Kung ikaw yung magbibigay, si ganito, bibigyan ko, si ganito, bibigyan ko, si ganito, bibigyan ko ng ngiti, si ganito, bibigyan ko ng
inspiring message. Sige dito, akala nyo kung ano lang pwede ibigay. Marami tayo pwede ibigay. Pero sinasabi natin, kung ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagseset ng tone ng buhay mo, paano maging masaya? Bakit maraming tao ngayon nasa salubong niyo, kumusta ka? Mabuti, pero hindi, malungkot. Lagi na lang malungkot. Kasi ang trend ng mundo ngayon, yung sa akin ay sa akin, yung sa iyo, nagiging sa akin pa rin. Yan ang malungkot kahit na mag-asawa eh. Katagal na mag-asawa, dapat tumatagal na mag-asawa, lalo nagkakautawa, lalo sumasaya. Habang tumatagal, lalong nagtatampo, lalong lungkot yung asawa. Kasi hindi nagbibigayan. Nakakalungkot talaga. Lalo na yung mga asawang babae, akala mo makapag-domina ng asawang lalaki, akala mo siya yung nakapantalon, akala mo siya yung matigas ang buto. Yung may mga babae, nakukuha yung asawa sa tingin. Nakakalungkot yan. Una, nawawala siya sa kayusan ng Biblia. Sa pagkasabi ng Bible, pasakop ka ha. Ikaw na babae, pasakop ka ha. Nabali nung naturo ng Bible. Ang babae, papasakop sa lalaki. Kaya gumaganda, dumadami kasiyahan, sinusunod yung order. Kaya gulo-gulo ng bansa natin eh, walang order eh. Sa traffic rules lang, nakared, tatakbo. Kaya nasasagasaan yung dumadami, gulo-gulo mundo, hindi sunod ng order. Sa buhay mag-asawa, sa pamilya, kapag wala sa order, magulo. Yung isa naman babae, matigas pa ang ulo. Talaga naman eh, naniniwala namin ako, pastor eh, na asawa kong lalaki yung ulo ng pamilya namin eh. Siya yung head. Pero huwag niya naman kakalimutan, ako yung leeg. At sino ba nagpapagalaw sa ulo, di may lieg? Kaya kung sinabi niya sa asawa niya, nagiging Canadian citizen yung asawang lalaki. Maglaba ka na dyan. Magluto ka na dyan. Ha? Magsaing ka na dyan. Masahihin mo dyan. Ako nung kutya, akala niya masaya kayo. Siguro masaya-saya ko sa gusto ng asawa ko lalaki. Hindi. Sa loob ng lalaki, yung kalooban ng lalaki niya, parang bulkang gusto sumabog yan. Parang Hiroshima, boom, pagsabog niya, kawawa ka. Baka hindi na sigaw, may sabog pa. Huwag niyo magagawin niya, mga asawang lalaki. Pero sinasabi natin mga kapatid, kapag may bigayan, may unawaan, alam mo yung order ng buhay mo, sasaya ka. Nalulugod ang Diyos. Hebrews 13:16, kapag ka meron ganitong uri ng pagbibigayan. Datapwat ang paggawa ng mabuti, isa po yung pagsunod sa mga orders ni Lord, lalo sa mga pamilya, sa mag-asawa. Yun yung kasamang mabuti. At pagbibigay at pagkapuloy daw. Huwag ninyong kakalimutan. Sapagkat sa mga gayong bagay o hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So generally sinasabi natin, ang masayang tao, ang sumasayang tao ay yung generous. Kaya naman church natin, talagang happy church ito. Happy church ang church natin. Busy, is a happy family church. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos nag-develop ng mga key verse dito. And why does God want me to have a lifestyle of giving? Giving makes me more like God. Everyone, go. Giving makes me more like God. Giving draws me closer to God. Giving strengthens my faith. Giving is an investment for eternity. Giving blesses me in return. Giving makes me happy. Okay, bago tayo pumikit at yung ko. Pakitingnan nyo na yung katabi nyo kung masaya. Tingnan nyo. Nops, tingin na kayo dito. Kayo ang mag-usga sa katabi niyo. Ito ba, katabi ko, kulang sa pagbibigay? Alam niyo kung masaya o hindi. Pakiramdaman ninyo. At tayong lahat patuloy na maging masaya sa Panginoon. Ibigin natin siya. At magbigay tayo. Every head bowed, every eye closed. Now, tayo lahat sa presensya ng Panginoon.